What's up mga idol? Slaughter nagparinig na, hahabol na sa playoffs. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Isingit lang sandali natin ng mabilisan ang magiging laban ng Magnolia Hotshots. Win or go home kasi ang mangyayari sa kanila, at kapag natalo sila kontra sa NLEX sa knockout game nila, laglag na sila sa conference na ito. Ito na din ang unang beses after 14 years, na sabay hindi makakapasok sa playoffs ang San Miguel Beermen at Magnolia Hotshots. Kapag nangyari nga ito ay asahan natin ang malaking pagbabago sa mga team na ito. Ito pa ang mabigat sa balitang ito, kapag hindi nakapasok ang Magnolia sa playoffs, na kina Paul Lee at Calvin Abueva daw ang bibitawan, ibibigay daw sila sa ibang teams at gagawing trade asset, para makakuha ng magaling na kapalit. Para sa SMB naman, si Chris Ross naman ang sinasabing gagawing trade asset ng SMB, may idadagdag pa daw na future first round pick, para makabuo sila ng solid na lineup na gagamitin nila sa All-Filipino Conference, babawi daw sila dito. Samantala, lumipat na tayo sa kabilang balita. Kung ang SMB ay laglag na at ang Magnolia ay hindi pa sigurado, ang sister team naman nila na Ginebra ay sure na sa best of 3 series, at ang makakaharap nila ay ang Meralco Bolts. Pero kahit nasa playoffs na sila, gagawa pa rin daw sila ng trade para mas lalo pang lumakas ang lineup nila, kailangan daw kasi talaga nilang makasigurado na makukuha na nila ang kampyonato ngayong Commissioner's Cup. Sa kasalukuyan ay halos kumpleto na ang lahat ng mga posisyon nila, may magaling na point guard, may legit shooting guard, may mga magagaling na forward, pero ang center nila ay bakante, walang kapalitan itong si Jopeth Aguilar. Kaya naman ayon sa multiple sources, kinakausap na daw ng Ginebra management itong si Greg Slaughter, dahil kulang na kulang talaga sa big man. Mahirap kalaban ang Meralco dahil meron silang 3 malaking players. Nandyan ang kanilang monster import na si Akil Mitchell, nandyan din si rock and roll Raymond Almazan, at syempre ang kanilang magaling na batang big man na si Brandon Bates. Mahihirapan talaga ng husto ang Ginebra. Kaya naman ayon kay Greg Slaughter, nasa Pilipinas daw siya at kung sakaling may kukuha sa kanya, ready to play na daw talaga siya. Wala na rin daw problema kung maglalaro ulit siya sa Ginebra, dahil gusto na niyang mangyari ulit ito. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.